Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba natin malalaman na mabait yung amo natin sa unang araw pa lang? So, kailangan magaling tayong makiramdam para alam natin kung nasa mabuting tao ba tayo. Kasi nga, yung iba guys, nagbabago yan sila. Sa una lang sila mabait, sa una lang sila, alam mo yon, kapag mapagbigay, alam mo yung sa una, parang ano na sa'yo yung lahat, isubo na sa'yo lahat. Yun yung mga tao na medyo may tinatago, charos. So, totoo yan. Marami akong mga subscriber na ang bait-bait ng amo nila. Tapos, magugulat ka na lang, ilang months, magsabi na nasa Pinas na, nakauwi na, nag-break na ng contract kasi nga, hindi talaga matitino yung mga amo dito. So, swerte mo na lang pag mapunta ka sa matino. So, una is, kapag mabait yung amo mo, o-offer sila na ipapakunik ka nila sa wifi nila. Mabait yun. Pangalawa is, pag unang salta mo is, makikita mo kasi kapag tumingin yan sila, pag binigyan ka ng pagkain, tapos medyo may, alam mo yon, payoko kung mapapansin mo yan kapag madamot yung amo mo. Kasi nga, pag nagbigay, parang masama pa yung loob pag nagbigay ng pagkain. Sa akin naman, napapansin ko, yung amo ko, hindi naman siya madamot. Sadyang wala lang talaga silang pagkain. So, ganito yan siya mag-abot sa akin ng, alibawa, ito yung pagkain, ganito yan siya, dalawang kamay niya iaabot. Ganun yan siya. Ako lang yung walang modo talaga na, damputin ko yan, ganyan lang. Ay, thank you. Thank you, mom. Ganun lang. So, ayan. And then, next is, mabait yung amo mo kapag hinahayaan ka lang niya na magtrabaho. As long as, amo ko kasi, sa unang araw, tinuruan ako, sa unang araw ko, konti lang, pakunti-konti, hindi ako isang balda, isang buong bagsak na tinuro sa akin lahat, konti lang. Ngayong araw, tinuro sa akin kung paano magluto ng ganto, paano magpalit ng tubig sa heater, anong mga towel yung gagamitin, ganyan. Tapos kung, yun lang alam ko. Tsaka kung paano maglaro sa bata, tapos mamlansya, ganyan, and then maglaba. Ayan. So, sa paglalaba, halos 1 linggo siyang turo sa akin. Kasi nga guys, yung labahan namin, iba sa bata, ngayong araw sa bata, kanya sa susunod sa babae, sunod na araw sa lalaki. So, and then nilalagyan namin yan ng net, yung mga panty, bra, ganyan, medyas, ayan yung mga damit na bago, hindi sinasama sa paglalabahan. Wash muna baka kasi kumukupa, so mahawaan yung ibang mga damit, lalo mga puti. Yun, hindi ako isang bagsak. Kaya medyo napansin ko na medyo mabait yung amo ko. And also guys, yung boses niya is malumanay. Mababa lang yung boses niya. Sa lahat dito sa bahay, ako yung may pinaka alam mo yun, ito boses ko. Sa kanila dito, mahinahon ba? Tapos yung amo kong lalaki, parang bakla pa magsalita yan. Ganyan. Ang lambot ng English niya. Tapos yung babae, mahina lang talaga yung boses. Magugulat ka kapag sumigaw to kasi yung boses pag sumigaw, malala. Kaya nung bago ako dito, puro sigaw siya guys. Hindi sa akin, kundi sa bata. Parati niyang kaaway yung bata. Siyempre, ilang buwan niyang kasama yung bata. Yung ugali ng bata, salbahe nung time na yun. Hindi nadidisiplina and pinapabayaan under yung nanay. Sigawan lang yung nanay. Ganun agad yung nanay, payag agad. So, nung ako na ngayon, wala nang ganong rules. Kapag gusto ko, kaya nagaya na din ng nanay. Pag gusto ng nanay, gusto na din ng nanay. Natutuwa yung nanay ngayon kasi nga, pag sinabi niyang umihi ka na, pag ayaw pa umihi ng bata, isang niya lang, sabi ko, umihi ka na, punta na agad yung bata sa CR. Hindi katulad dati na sisigaw din yung bata. Bakit mo ako sisigawan? Talagang sisigaw, lalaban yung bata ng sigawan. Tapos pa talaga yan, magsasalita pa ng humfana, ganyan yung parang galit. Tapos, alam mo yun, hindi matatapos yung argument nila. Pagkatapos niya umihi, halimbawa, hindi pa tapos yan. Pupuntahan niya pa yung nanay niya, aawayin niya pa yan. Aabot pa ng 1 oras yung argument nila na umiiyak na yung bata kasi nga ayaw niyang magpatalo. May ganong issue dati, pero ngayon wala nang ganong issue. Kapag mali mo, ginaganon ko yung bata. Huwag ka na mga tuwiran kasi mali mo nga Tingin mo, pagsasabihan ka kung tama ka. So, naniniwala na yung bata sa akin. Kaya, yung nanay ngayon, hindi na sila nag-aaway. Konti na lang. Tsaka mas masayahin yung bata ngayon. Hindi katulad dati na halos walang araw na hindi yan umiiyak.
And then, ayan, malalaman mo na mabait yung amo mo kapag pinapabayaan kang gawin mo yung mga gusto mong gawin sa bahay. Basta naturuan ka na. And hindi yung parating sunod na sunod. Alam mo yun, may iba kasing mga katulong, mag-CR lang, may ano na, may yapak ka nang maririnig, ayan, may lakad na. Kasi nga, hinahanap ka na kung nasan ka. Partida, ganyan. Yan yung mga hindi matino na amo. Yung, alam mo yung sinusulit nila yung minutes na binayaran ka. So, ganyan, hindi ganyan yung amo ko. Awa ng Diyos. Kahit na sabihin mong sa pagkain, hindi ganun kasagana dito, pero hindi ako mentally drained and physically, hindi ako ganun kapagod. Pagkain lang problema ko dito, tsaka tulog kasi nga, kailangan kong humising ng maaga para lutuan yung bata. So, kaya hindi ako nagre-reklamo kasi swerte pa din naman ako compare sa iba. Ayoko nung sigaw, ayoko nung sabihin kay, where is your brain? Use your brain. Puta talaga, use your brain talaga. Pag itapon ko yung kawali, sige, away talaga kami. So, buti hindi ganyan yung amo ko. Next, na malaman mo na mabait yung amo mo kapag, alam mo yun, yung matatanda is hindi parati sa bahay. Sumbungera kasi yan. Yung mga amo na, yung matanda parating nag-check sa'yo, parating pumupunta sa bahay, tinitignan yung mga ginagawa mo. Halos sabihin una, ay, dito lang yan siya, bisita-bisita lang. Magugulat ka na lang sa huli is, dyan na siya titira. Ganyan yun. Maraming ganyang issue. Yung wala sa kontrata na may matanda. So, una, bibisit-bisita lang yung matanda, mabait-mabait. Magugulat ka na lang, matutulog na sa bahay nila. So, doon pala talaga siya nakatira. So, may mga ganun marami. So, isa yun sa issue yung matatanda. Alam niyo ba guys, yung amo ko may pagkasalbahe din to, yung babae. Pumunta kasi dito yung mama ng amo kong lalaki nakarang araw. Tapos, ang rules kasi dito sa bahay, pag galing kang labas, hindi ka pwedeng sumagi-sagi kahit saan kapag galing kang labas. So, ang nangyari, pumasok yung matanda. Dati hindi yan pumapasok. Hindi siya ganun kamatanda. Ano pa siya, siguro mga 65 or 70, pero malusog. So, maganda pati yun. Kamukha ng alaga ko. Maganda yung alaga ko, diba? Kamukhang kamukha. Kaya naiinggit yung amo kong babae. Parang galit siya parati dun. Hindi niya yung kinakausap pag pumupunta. Kunwari, hindi siya nagpapakita. Kunwari, wala siya sa bahay. Ganun yung issue niya. So, ang nangyari, may tinawagan ng amo ko lalaki, pinapapunta kasi nga may pipirmahan, kailangan ng pirma ng matanda. So, pumunta ngayon yung matanda, pumasok sa bahay, nakamedyas, may pinirmahan, tapos nagchismis-chismis pa kasi nga yung ugali ng matanda na yun, tsaka yung alaga ko, pareho, hindi naubusan ng salita ba, yung bibig ayaw tumahimik. Kasi nga, tinanong ko yung amo kong babae kung saan nagmana tong bata na napaka-talkative. Sabi niya sa, mama ng amo kong ang lalaki. Sabi ko, ay, oo, naalala ko. Pero mabait yun, guys. Parehong-parehong ugali nitong bata. Madaldal, pero mapagbigay. Ganun siya. Alam mo, nung bago ako dito, binigyan ako ng 500 Hong Kong dollar. Yung unang, isang beses lang ako napunta sa bahay nila eh. And nung time na yun, pagpunta ko doon, binigay agad sa akin. Sabi niya, huwag ko daw sabihin sa amo ko. Ayan. Ay di, pag alis ngayon ng matanda, hindi niya masyadong kinakausap, kain lang siya. Hindi niya masyadong kinakausap yung matanda. Yung matanda, kausap yung amo ko lalaki. Pag alis ngayon ng matanda, kumuha ng wipes na yun, pinunasan lahat ng sinagian ng matanda. Grabe, nakakahiya. Alam mo yung sopa, yung upuan, yung edge ng ng cabinet, talagang pinunasan niya harap-harapan. Hindi, paglabas ko, nagtaka ako, nagpupunas na. As in, nakakahiya. Nakakahiya sa amo kong lalaki. Siyempre, mama niya yun. Tapos biglang nag-iba yung paningin ng amo kong lalaki na ganun. Sabi niya, what happened? Sabi niya ganun. Tapos, edi ako nagulat din kasi nga, nagtaka din ako kung bakit naglilinis siya. Kasi nga, syempre, kung gusto niya maglinis, ako na lang. Baka iniisip ko may mali dyan sa linis ko kasi madumi, ganyan. So, nagtaka ako. Tapos, sabi ng amo kong lalaki, what happened? Talagang yung mukha ganyan. Tapos, inulit pa uli ng amo kong lalaki kasi nainis na siya. What happened? Gumanon siya. Tapos, edi tumingin lang ako sa kanya. Tapos, lumuko na ako. Nagets ko na kasi na pinupunasan ng babae yung mga pinagdaanan ng matanda, yung mga sinagian, kahit nasandalan na ng kunti. Alam mo, sa buong, wala pang mga siguro 10 minutes lang or mga 8 minutes lang yung matanda sa bahay. Wala siyang ginawa, guys, kundi tignan kung saan nasagi yung matanda, kung saan natama ba sa doorknob, yung damit. Ay, di puga talaga yung amo kong babae. Grabe talaga yung niya. Kaya,
nung pumunta kami sa bahay ng matanda na to, mabait siya. Alam niyo yung kasama akong kumain sa mesa. Tapos sabi niya, gusto mo ng prutas? Anong prutas? Ganyan. Alam mo yung siya naghihiwa ng prutas. Sabi ko, ayoko, umupo lang ako. Sabi niya, kaya ka payat eh. Kasi hindi ka kumakain masyado. Sabi niya ganun. Napayuko lang ako sa isip-isip ko. Paano sa bahay ng amo ko, walang pagkain. Hindi ako binibigyan para sa isip-isip kong ganun. Tapos yung amo kong lalaki, tahimik lang nung time na yun. Kaya doon din napansin, may ugali din tong amo kong babae. Kapag sa labas, matapang to. Alam mo yung pag sa mga bahas, sa mga saan-saan, hindi mo to nakikitang umaatras, maldita to. Pag sa bahay dito, pag nagkakamali kami, pinapalagpas niya lang, hindi siya ganun kaproblemado. Siguro nga, ayaw niya din na nakita ko kasi guys, marami siyang mga katulong na nag-break ng contract. Ako lang yung tumagal, tsaka yung una, yung nagtiis lang siguro yun. Alam mo yung sinuyo niya na siguro yun na mag 2 years uli. Kaso hindi na kinaya ng matanda. Alam mo yung sabi ng matanda, extend mo na lang ako 1 buwan lang. Iyon na yung palugit ko, sabi ng matanda talaga. So may pinirmahan sila na ayun, nag-agree kami na mag-extend ng 1 month, ganyan lang. Hindi na nag-renew sa kanya. Tapos marami nang dumaan pala. Pag natanggal yung CCTV doon sa kwarto ng lalaki, halongkatin ko talaga yung mga doon, mga papeles. Kasi nga, ang alam ko talaga, sinabi niya sa akin, kumuha lang sila ng katulong nung nanganak na siya. So, ibig sabihin, marami nang dumaan. Yung bata, 6 na taon pa lang. 2 dun sa nag-finish ng contract. Tapos ako, 1 taon mahigit, 1 kalahati. 3 taon, marami nang dumaan sa kanya. 2 months lang yung isa, may 3 months, ayan. So, titignan ko nung nakaraan, napahapyaw lang kasi ako ng tingin ng ganun. Kasi nga, may CCTV, baka makita ako ang pinagagawa ko. Ayan, kasi nasa loob yun ng drawer. So, next is, malaman mo na mabait yung amo mo kapag hindi siya madamot sa pagkain. Alam mo yung sabi niya sa'yo, may mga ganun kasing amo na kapag bumili sila ng prutas, halimbawa 6 na saging, 2 sa'yo, 4 sa kanya, may mga ganung amo na nagbibigay ba, nagsishare. Pero mostly sa mga amo dito, wala silang pakialam kung may pagkain ka or hindi. Kaya mahirap din pag may kasamang matanda sa bahay, kasi yun yung kontrabida, yun yung taga-sumbong sa amo, and yun yung taga-tingin kung ano yung mga ginagawa mo dyan. Pakialamera sila. Totoo yan. Kapag matanda, magtaka na kayo. And also, kapag pumirma kayo ng kontrata, maganda pag yung bata is mga 4 years old, ganyan. 3, okay na 3. Masaya pag isa lang yung bata. Ay, hayahay ang buhay. Ganyan ako dito, natutulog ako sa tanghali. Tapos kanina, umalis sila 7 ng umaga. Naantok-antok ako. So, ginawa ko, nagpetex-petex muna ako cellphone ako hanggang 9:00, guys. Punyemas na buhay. Nag-start ako maglinis ng bahay 9:00. Tapos, pumunta ako doon sa bahay ng matanda alas 3:30. So, ganun kahaya yung buhay ko. Tapos, pagdating doon, nahuli niya lang ako kanina. Kasi nga, dati, nagtatanong ako anong oras siya darating para hindi ako umupo doon sa hagdan ba. Antayin ko kasi sila sa labas kanina. Hindi, sabi niya kasi matagal pa daw siya kasi nagbahas. So, umupo ako sa hagdan. Abaw, nakita niya ako, nakaupo dun sa hagdan. Ayaw niya na umuupo kahit saan-saan. Nakita niya ako kanina. Hindi niya naman ako pinagalitan. Pero parang feeling ko, bakit siya umupo dun? Baka ganun yung nasa isip niya. So, kasi nga nung nakaraan yung helper ng iba, ng kapatid niya, sinabihan niya na, bakit siya umupo doon sa lapag? Sabi ko, hindi ko natanong. Tapos kanina ako nakita niya sa hagdan talaga umupo. Punyemas na buhay. So, medyo may isang konting chuchu na ako doon. One mistake. Ayan. So, huwag kayong magpapakita saan kayo muupo. Ayaw nila niyan. Ayun lang, napansin ko, mabait din daw yung amo kapag sinundo ka daw sa airport. Ayan. Kasi yung iba is pag sundo, diretso kain, parang pamahiin nila. Mabait daw yun. Sa akin, walang ganun. Sinundo lang ako doon na sa agency, tapos nag-train pa kami, tapos pagdating sa bahay, iniwanan na ako. Pero mabait yung amo ko. Wala akong masabi. Nung nakaraan nga, natanggal ko yung kuko niya. Naglagay siya ng kuko na artificial. Tapos, hilahin ko na yung bag, nahila ko ngayon yung kuko niya. Sabi niya kasi sa akin, wait. Wait, na ganun ko na ba, natanggal yung kuko niya. So, pumunta siya ng China. Nag-aalangan, baka nagalit yun sa akin. Pero pagbalik niya, mabait siya. Tapos naglaro kami.
meron siyang laruan na binili niya sa Miniso na kapag umilaw, dapat pindutin mo. Parang ganun, marami siya. Maraming pindutan. So, sabi niya, eto, ganito yung laruin. Naglaro kaming dalawa, tapos yung bata, tumatay doon sa CR. So, tapos, natapos niya yung dalawa. Sabi niya, ikaw naman maglaro. Sabi ko, ayoko, mabagal ako kumilos. Tapos sabi niya, try mo lang. Eh, tinry ko, mabagal talaga ako. Inabot ko sa kanya, ikaw na magpatuloy. Parang nakakatuwa. Parang na kami magkapatid na dalawa. Kahit sabihin mong ano. Tsaka guys, kahit nandito yan siya sa bahay, wala lang yan siyang pakialam. Basta, kapag gutom lang yan siya, magpapaluto siya sa akin. Pero, pag mga ano, wala yan siyang pakialam sa trabaho ko. Kasi, hindi niya pa ako nasita sa trabaho ko na ganto ganyan. Kapag meron lang dumi sa ganto na napansin niya, uy, mamaya wala ako dito sa bahay, linisin mo na lang yung ito kasi parang ano, matatanggal naman ata, linisin, kuskusin mo lang, ganun. And nung nakaraang araw, hindi pa siya umuwi dito, nagkamali ako or may kasalanan ako. Yung pang spray guys, yung glass cleaner, naglilinis ako ng bintana, sa sobrang hangin, nahulog siya sa baba doon. Hindi ko na makita ngayon. Ewan ko, yung glass cleaner ko ngayon ang pangit na. Kasi nga, improvise ko lang. Visit na buhay. Hindi ko sinabi sa kanya na nahulog ko. So, ayun lang. Sana makakuha kayo ng mabait na amo. And thank you for watching. I love you all. Bye-bye.